So yun Kain na. mo na ng pantay. Mamaya na, mamaya. Basta Kasi parang nagugutom ka sa... okay na yun. dito. Alam mo anak, sa masaya nga ako eh, na nakadalaw ako dito sa bundok. At saka, masaya. Ikaw, masaya ka ba sa Ay, inyo, no? siyempre masaya kasi Kasama ng mama mo. nakita At tayo. saka yung kapatid mo. Yun lang anak, masabi ko sa iyo, pabalik-balikan ko yung mga payo ko sa iyo na huwag mong kalimutan respeto at galang sa kapwa para dito sa mundo at mamuhay tayo ng matiwasay, himik tulad Pero huwag ka lang maglalatay kung may panahon na mauwi ko tapos na may bakasyon na pa din ulit. Balik ako dito. Oo, Para siyempre. Alam mo, bisita ka namin. lahat ng mga bagay dito anak, masaya. Basta laki ang pasalamat ko sa Panginoon na hindi niyo ako nakalimutan. Kahit na nakita na natin ang katotohanan kung ano ang pagkatao natin, bawat isa natin na anak ay may kanya-kanya tayong kwento dito sa ibabaw ng mundo. Kaya na ang buhay natin eh, normal yan, mga pagsubok sa buhay, dapat lumaban tayo hanggang marating ang ating tagumpay. Tulad dito nangyayari sa buhay namin ni mama mo. Siya may sarili siyang libro o istorya sa kanyang buhay, bakit nagkaganon. Ako din, may story din ako kung bakit ako nagkaganito, naging bandido, bakit ako laging nagkabangot. Kaya hindi mo alam kung bakit ako nagkaganito. Kaya may tawag po sa atin anak na confidential sa buhay natin. May inaingatan natin ang sarili natin at saka yung pamilya, lalo-lalo na ang mahal mo sa buhay. Katulad sa nangyayari sa mama mo. Binuwis niya ang buhay niya, pawis, dugo, buhay, parang mahanap lang kayong dalawang magkakapatid. Ako din may pangarap din ako na pangarap din ako na mauuwi ko kayo na sa totoong pamilya niyo. Kaya iyon, masaya na ako. Dahil hanggang lumalaki ka anak, hahanapin mo yun yung totoong pamilya mo. Iyon na. Wag na tayong sasabihin natin, mangarap pa sa buhay pang ang importante dito sa mundo anak sa ibabaw is masaya tayo. Yun ang importante. Ang importante masaya na kayong mag-ina. Yung ano mo. May ano lang ako, Manong Adan. May nagtanong po sa aking viewers na bakit daw, anong nangyari na bakit daw napunta sa iyo ang mga anak ko? Kasi maliit pa daw, bakit hindi ko naalagaan? Noon, sinabi ko sa kanila na ang buhay ko is, masama ang... Yung mga tanong na yun, Inday, sige. siguro, alam ko yun kung ano ang ginamit mo ngayon sa social media bago sa nagtanong. Mm. Ang may sabi ko lang sa inyo, o sa iyo, Inday, ang istorya, maikling istorya sa buhay mo. Ang totoo lang buhay mo, Inday, mahirap. At saka bakit napunta ito? Yun ang tanong nila, bakit daw napunta? Ang istorya dito, Inday, ang mahaba itong istorya. Mm. Kung gusto nila na malaman kung ano ang katotohanan, mahaba itong istorya mula pa sa pagkamaliit hanggang sa pagkaliit. Yun ang tinatawag na hindi ko muna ito sasabihin or kahit hindi mo ito sasabihin pero nagtanong man yan, dapat kailangan sagutin. Kaya ang sagot ko sa iyo bakit napunta ang mga anak mo, ito ay totoong istorya. Itong istorya ng maikling istorya ng buhay mo. Sa nalaman ko lang ikaw nag-asawa ka noon, maliit ka pa, underage ka. Nag-asawa ang mama mo anak, maliit pa siya, yung underage pa siya. Nag-asawa siya ng papa mo, 15 years old pa, inaasawa na siya. Pagkatapos, yung buhay niya, palagi siyang kalbaryo ang buhay niya. Bugbog sarado siya, pinasaktan siya, maliit pa. Hanggang sumilang kayo, lagi siyang bugbog. Pagkatapos, mayroong kapatid ng papa mo, na nagangalang King po. Siya, yun po ang kumukukup una sa inyo, yung maliit pa kayo. Yun, doon Inday, nakilala ko mga bata ito, doon nagbandido pa ako. Isa pa akong active noon. Isang active ako sa bandido. Tinatawag po ako noon sa totoo lang Inday, ito sabi ko lang sa iyo, sana yung mga nagtanong mo sa iyo is ipaliwanag mo na sana po ay hindi mahabaan ng mga istorya.
Sa totoo lang, Inday, yung pagkatao ko, yung tawag sa akin anak, hindi pala ako si Commander Adan. Ako po ang tinatawag, noon magsiservisyo pa ako sa bundok, tinatawag po ako ng, isa pala akong aktibong hukbong sandataan ng magdirigma sa bukid. Ako po si Commander Marcial. Dito sa Oriental, tinatawag kami sa anak mo, dahil nalaman ng ibang mga tao dito sa Oriental na anak ko siya, totoo. Kaya ang tawag nila sa akin, ang dinala ko dito sa lugar nito na walang nakakaalam, Inday, ako si Mang Adan. Kaya nga, hindi kami natugis at hindi lang, yun ang tinatago ko sa pagkatao at confidential ng buhay ko. Kaya nga lagi ako nakabangot dahil Inday, ako po ang isang commander na hindi nagpaalam na nagsuko. Isinuko ko ang aking pagka-commander at pagkatao, alang-alang lang sa iyong dalawang anak. Bumaba ako sa patag, Inday, parang alagaan ng mga anak mo. Yun doon, sa umpisa pa lang, Inday, alam mo, sa umpisa pa lang, doon kami nagkaalitan ng apat sa lalawigan ng Davao del Norte. Yung lugar ninyo, sa lugar nyo doon, hindi yan Davao de Oro, Inday. Tinawag noon ng Davao del Norte. Apat kami na front doon. Ako ang pang-apat na commander. Apat na kaming mga commander humawak sa isang lalawigan ng Davao del Norte. Kaya pala palagi kang nagbangot. Kaya nga ito, Inday, sabi ko, kaya nga confidential ang pagkatao ko. Ayaw ko gustong malaman na ako pala makita, lalo na may mga siya, lalo na ikaw, vlogger ka, makita naman ako. Kaya lagi akong nakabangot. Yun ang dinipinsa ko, yun confidential ang pagkatao ko, anak. Sana maintindihan nila yan. Dahil kapag ang tao may confidential sa sarili, dapat iningatan. Bakit kamo yung anak, Inday? Kaya bakit ginagawa ko ito? Alang-alang sa mahal ko sa buhay. Tulad ni John Rel, tulad ng si John Lloyd, yung kapatid niya. Mahal ko sila. Mahal ko kayo, mga mahal ko sa buhay. Kaya sinasakripisyo ko ang aking pagkatao. Magbangot ako palagi, magtago ako sa pagkatao, alang-alang lang sa buhay ko. Ayaw ko gustong masaktan yung mga tanong nila na bakit daw ako napunta yung dalawang anak mo sa akin. Ang totoong istorya yan, Inday, is yung uncle niya, Inday, yung kapatid ng asawa mo. Dahil noon, maikli ang istorya mo ito sa nalaman ko lang kay Kiking kung anong istorya mo. Sa noon, yung nag-asawa pa kayo ng kapatid niya, ng yung pangalan ng papa niya, Luisito ba yun? Luisito ang Pangalan? At totoong pangalan. Tapos yung niya, Palayaw, Swiwing po. O kaya niya, ang kapatid ng pangalan ng kapatid niya ay tinawag po nagiging itong istorya, Inday, ang buong istorya, bakit napunta ang anak mo sa amin sa bandido, yung si Kiking, yung aktibo pa ako noon, naging commander ako, nagdala akong tao. Ang yung operation ko, ang mission ko sa hakbang namin o sa hukbong namin, ang operation ko noon, pina-operation po ako ng tinawag na Red Sparrow Unit. Yung tinatawag na Red Sparrow Unit, may operation kami sa mga taong sa mga noon yung magulo na ang Pilipinas noon, kaya ang tinutugos namin yun ang yung mga abusadong gobyerno. Yun ang tinatawag po kami anak Sparrow Unit. Sparrow Unit, bakit na nabilong, tawag yun, nabilong sa amin sila. Itong uncle niya at kapatid ng yung kumukup-kup na uncle na si Kiking, ginagawa namin intel. Intelligent namin yan sa patag. Minsan kami bubaba, doon kami tumuloy. Doon ko nakilalang mga bata. Maliliit pa ito. Doon kami matulog sa bahay ni Kiking. Intel namin yan. Doon ko makakuha ng mga impormasyon kung sino ang mga taong masama. Doon sa patag. Yun ang tugis namin. Minsan nakita ko itong mga maliit pa. Itong siguro mga 5 years old siguro ka noon or mga 6 years old ba? Naalala ko. Yung naalala mo, yun Inday, alam mo, pagkatapos na patuloy ko ang kwento kung bakit napunta. Sa totoo lang, bakit napunta sila is, yung si Kiking, naging asset namin yan. Pagiging asset na namin yan, Inday, ayun, nagkakaroon ng ilang taon, ilang buwan, lumipas ang mga taon, mga buwan, lumakad ang mga panahon. Ayun, nalaman sa kalaban na intelpon sa amin, binaril, pinasok sa bahay nila. Kaya pagbaril ng kanyang uncle, ng yung Kiking po yon, siyempre nagalit kami. Sabi kami,
kamo bakit binaril ang intelligent natin? Pinatay ng mga dahil yun eh. Kaya ginawa kong hukbong dahil hinahanap ko pumatay sa kanyang uncle niya. Yun ang totoong istorya, anak. Pagkatapos, binaril, pinasok sa bahay, binaril. Doon ko nakita yung dalawa. Kaya nga parang naisip ko nga, talagang mahirap to. Sino kayo mag-alagang dalawang batang ito? Kaya dahil pinatay na si Kiking, wala na kami dinala ko mga bata. Yung dala ko, wala ko sa isip eh. Masyadong magulo at saka dahil noon, bata pa ko noon, at masyadong mainitin pa sa mga desisyon, kaya dinesisyon ko, dalhin yung bata, gaganti tayo sa ginawa ng intelligent natin. Hanapin natin yan. Yan nalaman, 3 pumaslang, 3 tao. Ang ibig sabihin yung 3 tao, hindi naman sila yung dahil ano sila tawag nun, tinatawag po sila noon na kaakoy, na membro ng mga kapgu. Kaya pinaril siya dahil 3 tao, hinanap namin. Kaya ako mismo ang pumatay sa angkin niya. Yun ang dinala ko sa bundok. Naisipan ko, sino kaya ang mag-alaga ng mga bata ito? Wala na si Kiking, kaya dinala ko. Dahil sa kami, bandido kami, sinabi ko sa mga tauhan ko, dalhin mong bata. At saka yung mga karton-karton yan, mga damit nila, dalhin nyo. Dinala namin, hindi na namin ano-ano pa, basta dalhin yung mga sinina ng bata. Layas natin ng bata dito, baka balikan pa ito, madamay pa ito eh. Doon ang nag-umpisa, inay, bakit napunta sa akin yung mga batang ito? Dinala ko sila, di wala ng uncle nila. Doon ko pinag-isipan, Tapos yung papa nila, wala na. Naglakad naman daw. Sabi naman ni Kiking, magsabi-sabi kami, sinabi ko sa kanya, King, sino mga batang to? Anak ng kapatid ko, iniwan sa mama dahil yung kapatid daw niya, tandang kapatid na, ibinubugbog ka raw, sabi niya, sabi lang niya. Ewan ko kung totoo ba yun. Totoo yun, bugbog sarado talaga kaya po nga. ako mga idol sa ama ng mga anak nila. Kaya Sabi, ako lumalayas ako po mga idol. Iwas ako. Kaya may man sila, may lupa. Sabi ko sa sarili ko na makaya buhayin sa ama nila at saka sa buong pamilya nila mga idol. Pero ngayon nalaman ko na uncle pala ang kumukop sa kanila kasi naghanap ng ibang pamilya ang papa nila mga idol. Yun ang totoo. Kaya ako lumalaya sa papa nila, sa kanila. yun ang nalaman ko. Yun ang sinaysay sa akin ng uncle na siya man talaga ang pagkatapos nito. nagiging asit, yun ang tuloy ang istorya. Naging asit yun, dinala ko sila kay naisipan ko sinong mag-alaga sa kanilang dalawa. Maliit pa yung kapatid niya, siguro mga 3 taon pa siya.